Kaya gusto ko dito sa inyo yung dami yung baka. Ito, gatas nga, press na press. Galing sa dodo ng baka. Ha? Lahat ng baka namin lalaki. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Makipagpuntahan, buksan ang inyong mga mata. Oh yeah, makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. She was once detained overnight by the Manila police for multiple charges while fighting for her client's rights. 2 years later, she got her justice as the ombudsman dismissed from service the erring policeman as well as the station commander. Sharp, witty, and this pride of Gagalangin Tondo does not back down from tough questions nor trolls. She is called and dubbed Auntie Claire, everyone's favorite tough as nails aunt, except the DDS. Since 2025, Attorney Clarissa Angeles Castro has been the President's spokesperson as Undersecretary of the Presidential Communications Office. This proud Tomasian graduated with a political science as well as Bachelor of Laws degree. As a cum laude, she also holds a Master of Laws degree from UST. Need we say more? You say, Claire, what's in the life of Claire every day? Pero bago ko kayo sagutin, Kuya Mon, thank you po sa pag-invite. Tony Clint, maraming salamat. It's an honor na makasama po It's a kayo. pleasure. Salamat Yes, po opo. Yeah, thank you. allowing us to invite you and even grace the Biro mo, podcast. pinagbigyan mo kami. Grabe ang schedule. Malaking celebrity ka eh. Yaba, Whether killing schedule. kakampi o kalaban, celebrity ka. Kaya nga ang tanong, paano nagsisimula ang araw? Actually po, lagi akong puyat. Definitely lagi akong puyat kasi nakikinig ako, nanonood din ako ng mga sa SOCMED, pati yung news. Saka tinitingnan ko rin po yung FB ni Kuya Mon. Lagi ako nakatutok dyan sa mga Tweety Bird ni Kuya Mon. So, puyat, siguro mga 3 o'clock na ako nakakatulog. Tapos gising tayo ng mga 6:30 ng umaga. Oh, that's a Wow. killing schedule. Medyo po. Mahirap yan. So, kumbaga, nagpe-prepare ako for the briefing kasi alam ko yung ano na yung magbo-viral eh. Alam ko yung pwedeng itanong sa akin the following day. Wow. So yun po talaga yung inaabangan ko, ano yung issue. At yun po. Tapos kapag sabihin na namin may briefing, doon ang mga taga-media MPC, magbibigay na rin sa akin sila ng ano yung issue nila. Let's say about sa DepEd. So request ko naman po yun. Na kung meron kayong issue about sa department secretary, so just give me ano yung topic, ano yung gusto nyong itanong so that I can also Ask the concerned How do you cope officer. with all those problems? Siguro po kailangan lang po talaga updated. Hindi po pwedeng sumagot tayo ng hindi updated tapos hindi tayo nakikipag-usap doon sa mga taong concern. So mahirap naman po na magsalita ng hindi nagagaling talaga sa Pero mapipilitan po talaga kayo mag-widow kasi meron talagang tamad eh. Hindi ka, kunyari, tatawagan mo, tatanungin mo, hindi ka sasagutin. Alam mo yung hirap nun? That's a very awkward situation. Swerte po ako. Sumasagot sila kasi alam nila ang briefing ko 11 or 11:30. So, pag sinabi ko, anong issue to, magkano budget dito, so, binibigay po nila agad. Kuya Mon, nadinig niyo ba to, Attorney Clint? Pero kasi yung dating spokesperson, sabi niya, naaawa daw siya sa akin kasi hindi daw ako nakakapag-usap sa Pangulo. Sabi ko, paano naman akong tatagal dito kung hindi ko nakakausap yung Pangulo? Sabi niya, siya daw kasi, na spokesperson siya, hindi daw, akala daw ng mga media nakakausap niya yung Pangulo. Pero hindi, nag-uuwido lang siya kasi kaibigan daw niya yung Pangulo. Naman, pero ikaw, napakausap mo siya everyday? nakakausap mo? Mahirap po yun, di ba? Diba? Yung stance ng Pangulo, hindi mo Hindi alam. na Pangulo yung nagsasalita, ikaw na. Opo. So, ang ginagawa ko po, nagte-text po ako kay Pangulo,
At may mga pagkakataon po na may message din po yung Pangulo sa akin, ipaparating din po sa akin, ito yung stance natin. At pag wala po talaga at hindi namin napag-usapan, sinasabi ko naman po sa MPC, hindi pa po ako nabigyan ng impormasyon. So, ano naman po ako, honest po ako na hindi po ito napag-usapan, itatanong ko po sa Pangulo. So everyday nag-uusap kayo? May pagkakataon po hindi. Minsan nagte-text lang po, or kaya minsan po, merong isang tao ang Pangulo na siya po yung kukontak sa akin, o ganito yung stance natin. May ganun po. Yusek, you did not, by your own admission, we by our research, nakita namin you said hindi ka bumoto for BBM Yes. when he ran, di ba, as president. How did you get appointed? Actually, hindi ko rin po alam. Kasi siguro nakita rin po nila nung after po kasi na manalo si PBBM. Sabi ko, maski na po sa radio, sa DZXL, at that time na anchor po tayo sa RMN. Sabi natin, tapos na po ang botohan, so suportahan na lang natin po yung Pangulo, dapat wala ng kulay. So, ganun po kasi ako kasi kung sino po yung nakaupo, dapat suportahan. Si lawyer ka naman eh. Opo. And you're used to being detached from the case and from the client, di ba? So, pagka may mali naman, pag may mali, dati naman din po, nagko-komento ako, na pagtingin ko, mali, or hindi maganda. Ang naging... Paano nagiging alter ego ng presidente ang isang hindi bumoto sa kanya? Hindi ko po alam kung bakit sa ngayon, pero after po ako sing ma-appoint, nakita ko po kasi kung paano magtrabaho yung Pangulo. So, lahat lang ng nakikita ko at nadidinig ko sa Pangulo at kung ano yung nagiging order niya, yun lang din po yung pinapaalam ko sa taong bayan. Ang impression kay Pangulong BBM, tamad. Ayun nga, nadinig ko nga eh. So, what can you say about that? Ito, nadinig ko po. Actually, kaya sabi ko na lagi po ako nakikinig kay Kuya Mon eh. Kasi sabi ni Kuya Mon na Tweety Bird siya. Okay, pero kung ang Tweety Bird niya po, maliban kay Senator Amy, kasi Senator Amy po, sasabihin ko po talaga mali siya. Hindi si Kuya Mon kasi binigay lang naman sa kanya yung information Hindi niya. naman si Amy ang Tweety Bird ko. Marami. Opo. Hindi kasi ganito. Sabi niyo nga po, hindi naman ako BBM supporter at the time. Pero nung pumasok po kasi ako dyan, tapos every time na magkakaroon kami ng meeting, unang-una po, on time ang Pangulo. On time. On time siya. On time siya. Really? Prampa? Opo. At may mga pagkakataon pa na we have to be at the venue. Siguro the most is 45 minutes or 30 minutes from the scheduled date. Time. Kasi po, may pagkakataon po ang Pangulo, pag natapos na siya sa ibang meeting, tapos agad siya doon, hindi niya na po hihintayin, let's say 3 o'clock ng hapon ang usapan na meeting. Pupunta na po yan 2:45 pag natapos siya. So, ikaw na ang alam mo, 3 o'clock, pupunta ka ng 3 kasi hindi ka pa late, pero late ka na kasi nauna yung Pangulo pumunta. Ganun po siya. And lagi po din niyang inaaral, let's say merong magpe-present sa kanya na isang proyekto, basa niya na po yun, alam niya na po yun. At alam niya na po kung ano itatanong niya, bakit ganyan, hindi pa pwedeng ganito. So, ang isa pa pong obserbahan ko kay Pangulo, kahit wala siyang camera, ito totoo po ito kahit wala siyang camera, yung mga statements niya is definitely for the people. Ito po, isang-isa. Ito, hindi naman to alam ng mga taga-media. 4 na araw pa lang po ako sa pagiging Palace Press Officer. Pinatawag ako ng Pangulo kasi di ko alam. Bakit? Sabi ko Kuya Mon, Attorney Clint, sabi ko parang 4 na araw lang ako tatagal. Bigla ako pinatawag di ba? Nung nag-meeting na kami, may present sa kanya na programa na talagang makakatulong sa mga tao. Tapos sabi nung proponent, sabi niya, Mr. President, ito po magpapasalamat sa iyo mga tao dito. Tapos ang sabi niya, hindi kailangan magpasalamat ang tao. Kasi pag ikaw ay public servant, obligasyon mo gampanan ang trabaho para sa tao. So hindi nila obligasyon magpasalamat sa mga taga-gobyerno tulad natin. Kasi tayong may obligasyon sa kanila. Pero hindi ito nadidinig ng media kasi kami lang eh. Kami lang. So, tapos meron pa po na sinabi niya sa meeting, kaya ba natin ibaba yung presyo ng bigas? Sabi na Secretary Kiko. Pwede po. Ito po ang gagawin. Kaya lang baka po magkaroon na naman ng issue. Magkaroon na ng bashing. Sabi niya, no. You should not care about bashing. I don't care about bashing. Kung ano ang kaya nating ibigay para sa tao, ibigay natin yan. Meeting po yun Hindi nadidig ng taga-media yun. So pero parang
Sa akin po, na hindi ako dati BBM supporter. Tapos nakikita ko, ito yung nagiging trabaho niya. At Kuya Mon, hindi lang po isang meeting yan sa isang araw. Minsan sunod-sunod po yan. Sa umaga po, let's say, pupunta siya sa isang event. 6 o'clock pa lang, prepared na yan. So, on time, makikita niya po kasi nakikita ko yung oras, nandun na ang Pangulo. Tapos, kailangan makabalik ang Pangulo kasi may meeting ng 2 o'clock dito sa palasyo. 2 o'clock, nandun na sa palasyo. So, kaya, hindi ko po masasabing tamad siya kasi nakikita ko po kung paano siya magtrabaho. Na hindi nakikita ng iba. Ilang beses isang linggo nakikipag-usap ka sa First Lady? Kaya First Lady, madalas po kasi meron din po kami may group chat po kami. At isa pa po sa asset po talaga ng Pangulo ay si First Lady. Di man nakikita ng taong bayan kung gaano siya kasipag. Pag nakita niyo po yung mga pinagawa niya pong mga museum, pinaayos yung mga building, PICC and everything, pati po yung pag-aayos para sa ASEAN, hands-on po siya. Minsan nakita po ng mga tao, siya pa yung nagbubuhat ng table para dapat dito yan, dapat dito yan. Pero hindi nakikita ang tao at hindi naman siya nagpapakita na gano'n siya. Pero ang sipag po niya, sabi ko, isa sa asset talaga. O siguro number 1 asset ng Pangulo talaga si First Lady. Ang sipag. Siya nagdidikta. Paano po nagdidikta? Didiktahan niya, itong gawin mo. Hindi po. Parang yun ang perception. Hindi sa politika Hindi. Kasi pag sa meeting po namin, meeting lang talaga kami ng Pangulo, mga cabinet secretaries, wala pong First Lady. Si First Lady po, let's say, magpapaayos ng building, magpapaayos ng museum, yung sa arts, yan. So, dun lang po si First Lady. Kasi, syempre po, tutok si Pangulo sa governance. So, yung iba naman mga aspeto na maaaring maging asset ng Pilipinas, maging parte ng turismo, dun po tumutulong si First Lady. Akala ko sa mga yung day-to-day affairs ng government, alalay siya. Hindi po. Iba po ang linya po ni First Lady. Mga ano lang po siya. Sa mga, yung mga pagpapagawa at pagpapaayos po ng mga building na minsan po nasasayang, mga assets po. Tulad po nung building po namin, sa NEB. Dati po nung pumasok ako dyan, prior kay Pangulo, para daw siyang ghost town. Pero ngayon po, napapakinabangan, maayos yung elevator, napayos po. Sa FL po yung tumitingin na po dito kasi para po mapakinabangan yung ibang mga properties po ng gobyerno. Alam mo yung pinag-uusapan natin ngayon is that side of the President and the First Lady na parang hindi na naiintindihan ng tao, and including me, to be honest. Perception ko is that he's not on top of business. That's why you have like secretaries like an Erbosa na ang dami nagre-reklamo. Buti naman na nagbago na yung isip niya, sinabak niya. Oo, parang, where does this breakdown of communication come from? Parang, kasi perception ng tao, marami siyang na-appoint na is a big disappointment sa bansa. So, that's why where the hate is coming from. Makikita mo naman sa whether true or not, yung nagsasurvey na nasasabi lang the president's rating now is at this low, all-time low. And then yet you have a president who does like that, who acts like that without wala ng propaganda, nagtatrabaho, prompt on time, dumarating. Pero ang perception kasi for people who are outside the office, parang walang nangyayari, parang he has to be felt more. Kasi ang disappointment siyang sinisisi lahat eh. Sa lahat. Oo. Even parang lahat na lang, BBM. Lahat. Now, since you defend him, like right now, you're speaking highly of him, it will not be a surprise na may trolls niyan, babash ka na naman. Opo. Sinungaling, pangit, which, as a lawyer naman, we have to defend our client. So, can be a lie or cannot be a lie, can be not a lie. But ang pangit po, hindi yung pangit si Auntie Claire. Nasa personal namin nandito. Tito Bon, tingin mo, hindi naman tama gaano yata. kahirap ang trabaho mo, lalo na pati sa abroad, may mga DDS na sobrang galit sa'yo, hinaharas ka at tinawag ka pang sinungaling at pangit. Actually, kung yung ibang mga kababayan natin, nakita po yung buong pagbisita ng Pangulo at ng delegado, iilan lang po yan na nangharas. At nakita ko po itong mga taong ito,
kasama pala ni Vic Rodriguez. Ah. Yes. Parang ahead of time nandun Vic si Vic Rodriguez was Rodriguez. there? Yes. Really? June 27, nandun na siya. Wow. And he was with these people. So, isipin mo, wow, mukhang planado, mukhang planted, di ba? Para lang ipahiya siguro yung Pangulo. Pero kasi po, sa PhilCom, sobra po ang pagmamahal ng mga kababayan natin sa Canada. Pangulo. Tapos nung binisita po niya yung Jollibee, ang dami mga Pilipino po doon, natuwan-tuwa. Tapos ilan lang po siguro yung sumisigaw. Siguro 3 lang po. Na para di ba, Pero hindi mag-create yan ng ang noise. nakita sa Yeah. ano to? Nakita sa tao. sa social media. Kasi yun yung tingin ko na gusto nila ipakita. Pero pag nakita niyo po, lahat ng mga Pilipino na dumalo, hindi pa nga daw po nagkasya ibang mga Pilipino na gusto pang pumasok kasi parang konti lang yung pwedeng i-accommodate. Pero marami pa po sa labas ng mga supporter po ni BBM na hindi na pinapasok. Pero after na yung speech ng Pangulo, yung iba rin po, pinapasok din. Pinapasok din po. So, hindi po tayo na, ako po, personally, nandun po ako, iilan lang po siguro yung mga nag-iingay. Pero sabi natin, lihiti mo naman kung mag-iingay sila eh. Pero, wag lang sila yung mahaharas. Iba yung harassment eh. Iba yung parang tinatakot ka na eh. Opo. So, pero kung ako po naniniwala na marami pong nagmamahal kay Pangulo sa Canada kasi kitang-kita po namin sa PhilCom. Talagang first time na nagkaroon ng nagkagulo na talagang nilapitan siya, gusto magpapirma sa kanya, magpa-picture sa kanya. So, tapos nung may nangyari po sa akin na hinaras po tayo, Correct. ang dami rin pong nagalit ng mga taga-Canada na Pilipino doon sa mga nangharas. Ako nga po, Kuya Mon and Attorney Clint, hindi ko po siya pinalaki. Wala akong balak na magsumbong. At that time na nangyari po sa amin yun, kasi gumagawa kami ng video for the President. Sabi ko kay Director Robertson, wag na natin itong sabihin sa media, sa atin na lang to, then let's go na lang to other place kung saan tatapusin yung reels. Hindi po namin alam na sila pala yung nagpakalat. Kasi wala rin po kaming video, hindi namin sila kinuha ng video. So, nung una po, kung ba't ko parang, sabi ko parang meron akong idea na DDS sila. Kasi una, ang sigaw, ask your president to resign. Okay. Ayan, di ba? Pangalawa, maleta. Okay? Pangatlo, mamatay ka na sana. Ay. Pang-apat, PI. Hindi ko kaya sabihin yung PI. Pusang ina. Parang ganun. Hindi po ito normal na mga words or usual words ng talagang militante. Di ba? Yun talagang meron silang pinaglalaban. Hindi ito ang words eh. So alam natin kung saan nanggagaling to. Until nakita ko yung picture ni attorney ni Vic Rodriguez. Kasama sila. Ito mga yun. So andun si Vic Rodriguez. At the time na nagkaroon ng pangharap sa akin, hindi ko alam kung nandun siya. Pero June 27, nandun na siya. Tapos may mga picture siya with this... May mga nagsasabi na pumunta ka raw sa DFA at kinonsulta mo yung gusto mong ipabalik yung nagharas sa'yo. Totoo ba yan? Kuya Mon, hindi talaga. Kasi nga, hindi nga ako nagpalaki. Kahit kay Sec Dave, hindi ko siya sinabi. Kahit kay Pangulo, hindi ko binulong. Tapos, sabi ko nga... So fake news yung deportation? Opo, kasi anong nangyari, lahat ng mga, kasi nung pauwi na kami sa Manila, nandiyan na yung mga cabinet secretaries, clear ano nangyari siya. Hindi pa ako nagkukwento, alam na nila. Because siguro nga pinaviral. Kalat. Pero kung ako po yung hihiling na ipa-deport sila, wala po. Kasi Kuya Mon, kahit sa Omni News ng Canada, tinanong po nila. It actually gave more hate against you na naman na sinabi pa deport mo. Sabi ng tao, sobrang mga abusado yan, talagang nag-aabuso ng power, pati ba naman yan, ganun. Hindi po, kahit yung Omni News, nireport po nila, nagtanong sila sa police officers kung meron daw bang nag-report, nagreklamo daw ba ako. Sabi nila, walang reklamo dito. So, hindi po ako nagreklamo. Wala po akong ginawang action. Grabe, no? So walang katotohanan yung Deportation mo siya? Wala po akong ginawang action. Ang alam ko lang po, recently, dahil nga siguro kinakalampag, actually po ang gusto magpa-deport dito, yung iba siguro mga kababayan natin Pilipino. I-deport na yan, makikita niyo po sa SOCMED eh. So, and I think DFA made an action. Hindi ko alam ko po kung pinapaimbestigan nila o papatawag na, hindi ko po alam. So sabi ko nga, bahala na po yung DFA kung ano po ang gagawin nila dyan. Pero ako po, at that time, hindi naman po talaga How ako do you nagreklamo. handle all these things? Kasi the most difficult, one of the most difficult jobs right now in government right now is defending the president. Kasi nga, all-time low ang ratings. And here you are,
All-time low, number minus 27, huh? Oh, for him. Yes, I think yes. GMA still was lower. Okay. Oh, but 27 is a bit low for BBM who came in very strong. He came in very strong, most votes as a president, and then now is negative 27. It must be very difficult kasi grabing hate dyan eh. Grabing hate. Even the Unholy Alliance, parang na-notice ko yung partisan politics right now. Parang nagkakaroon ng, it's very volatile. It's very volatile. Even the alliances are very volatile and everything. And yung personality kasi ni BBM, para siyang, he's a peacemaker, kalmado, but you know, yung actions against political partisans, yung mga kalaban and everything, I mean, very, very active. We had here John Vic the last time, yesterday. And doer talaga si John Vic eh. Huliin ka talaga nun eh. No? You have Matibag also, who is also a doer. Mga lightning rod kayo eh. Di ba? Kasi if they're just doing their job, tingin ko dapat hindi nga dapat magalit ang ibang mga kababayan natin. Kasi kung may ebidensya naman, siguro naman kung talagang may ginawang mali, dapat lang nakasuhan. They really are doing their job. Kaya nga sila napapansin kasi karamihan dyan quiet eh. Mga fence-sitter. And they're just very quiet about it. And yun nga sabi ko, lightning rod talaga kayo. Like you are a lightning rod. Siguro, di ba? Parang kahit anong sabihin mo dyan, people will always say you're lying. Di ba? Kasi kung bulag sila, kung meron silang ibang pananiniwalaan, or kahit alam nila na totoo yung sinasabi mo, pero kailangan kanila sirain, dahil unang-una, pwedeng bayad sila. Pwedeng bayad. Pwedeng meron sumusuporta sa kanilang taga-ibang bansa. Tapos paid din for the views. Or talagang idol lang nila yung iniidolo nila. Na kahit anong sabihin mo, kahit meron ka ng ebidensya, ito na lahat, papaikutin pa rin nila or i-spin pa rin nila yung statements mo. So, ako, sa akin lang, kung ano yung nakalatag sa akin, kung ano yung ebidensya, meron tayo. Kasi siguro ganun yung ano natin yung ating mindset, no? Being a lawyer. Pag meron tayong ebidensya dito, malakas yung loob natin na this is the truth. We have the facts. So, hindi ko na po siguro ipagpipilitan doon sa mga taong ayaw maniwala kasi meron silang sariling naratibo dahil ang purpose talaga nila is mamayagpag yung kasinungalingan. Yung sa fake news. social media talaga, the hatred for the administration is very prolific. And madali kasi mag-convince sa mga tao na ito yung narrative kasi they feel nahirapan sila sa buhay ngayon because they see the dollar go up, the petrol prices go up. Ako naman, in fairness kay PBBM, hindi niya kasalanan yung petrol prices kasi it's a world thing, no? It's a world market thing. But yung pag-akyat kasi ng peso to the dollar, ano yan, dami nagre-reklamo, marami nasasaktan and everything. Do you think our president can do something about this? Actually, talaga pong napakalaki kasi inaaral po namin ito. Especially yung mga records ng BSP. Every now and then, concerned po talaga ang Pangulo dito. Pati pa yung sa inflation rate and everything. Ayaw nga po niya yung tatawag na, yung tipong mawawalan tayo ng supply ng fuel. Yeah. Every now and then, pag nag-uplift meeting po kami, ang lagi niyang utos, especially kay Secretary Sharon, hindi pwedeng mawalan tayo ng supply ng fuel. Do everything. Saka na natin pag-usapan yung presyo. Diba? Kasi, pag-uusapan natin yung presyo ngayon, tapos wala tayong supply ng fuel, mas lalo mahihirapan ng mga kababayan natin para mag-i-stop yung mundo natin. Yun ang pinirevent ng Pangulo. Pero sana nakikita ng mga kababayan natin na ito ang ginawa ng Pangulo. Fuel security yan ha? Yes. Anti-clear. I mean, alam ko, masama, okay ba yung anti-clear? Anti-clear, okay lang po yan. Okay lang yan. No anti-clear, problem. so this is how I see it, no? In Singapore, hindi sila nag-shortage ng fuel. Kasi, ang mga Arabs, Middle Eastern countries, nakapark ang kanilang inventory doon. Sana magawa natin yan dito because alam mo puhunan lahat yan ng Arabo, ng mga Middle Eastern countries. They put their fuels there on standby. So anybody who wants to buy, doon na dinodraw yung supply. Can be an export from Singapore or locally consumed by the Singaporeans. So wala silang shortage. Hindi sila masyadong apektado, no?
And maybe we can do that here Sana, also. no? We can have more depots na hindi na galing sa public sector kasi gagastos na naman tayo. Pwede naman private sector magpagawa ng depots and then palagyan ng pwede na Arabs mismo pagawa ng depot dito eh. Maganda And yun. sila magpagawa ng depot, wala kang puhunan sa transpo punta rito sa gasolina and everything. You just buy from the supply that is being parked here. At least yung supply, wala shortage kasi Walang malapit shortage. lang. Kasi, nandiyan na eh. kumbaga ang tindahan nasa tapat mo na. Yes. Diba? So, I hope you can suggest that to the Ako Pangulo. mandidinig naman nila yan. Oo. Sige, Sana naman suggest natin. Kasi ayaw natin na may shortage. Doon tayo apektado eh. Walang nakapark na gasolina dito. Kaya, apektado tayo every akyat baba. Ito, hindi masyado affected kasi may volume na andito. Nakatambay na ho siya. Kaya nga nung dati, di ba, parang tinutuligsa pa si Secretary Sharon. Naku, sabi ko nga po, kung mapapansin nyo, kasi kahit po sa mga biyahe namin, tapos syempre may briefing ako, nasa ibang bansa ako, iba yung oras namin, kahit madaling araw yan, sasagot yan. Sek, paano ba to? So, makikita po natin yung sipag ngayon ng yung miyembro po talaga ng gabinete ng Pangulo ngayon. Talagang tutok po sila. Ako talaga actually, sila I yan. believe you na masipag yan si Secretary Garin. Oo. In fact, she's really fighting off. She's really doing her best na ibaba ang prices ng fuel. Despite the fact that there is deregulation already. There's a law that deregulated the prices of oil. Kumbaga, meron na yung batas na yan, FBR time pa yata yan. Pero si Secretary Garin is exerting the powers of her office to reasonably talk to the petroleum distributors to bring it down. And I Totoo po think yan. we're enjoying all that, no? Totoo po yan. Siyempre, unhappy ang importers dyan. Dahil lugi sila eh. I mean, it's really actual lugi. Hindi naman kita yan eh. Pero pag si Secretary Sharon kasi yung nakipag-deal, nakipag-negotiate, parang hindi mo mahihindian eh. Medyo makulit din po si Secretary Sharon. So magaling po siya. That's why alam ko na masipag siya dyan. Because alam ko, maraming nagdadaing na mga fuel companies na nalugi talaga sila because they bought the inventory at a high price. Kasi Totoo tuloy-tuloy pa naman ang gera, no? So when they bought it at a high price, pagdating dito, sabihin ni Secretary Garin, ibaba nyo at nakikisama naman ng mga petroleum companies, lugi sila actually. Oo. Sabi nga naman, sabi, nakikiusap naman po talaga, including ES Ralph Recto na, during that time talagang medyo sober, yung talagang kasagsagan ng gera. Every now and then, tinitin namin yung inventory. Ano pa, sapat ba ba? Ilang days? So, ganun po ka-concern ang Pangulo. Ang problema, may gera ngayon. O, yun na nga po. May gera ulit ngayon. Mm-mm. And ang akin dyan, Tito Mon, sa tingin ko po, correct me if I'm wrong, Yusek, hindi pwedeng gobyerno kasi humawak magparating ng fuels. Kasi pag binenta nila mura sa kanilang purchase price yan, makukuha sila. Kasi bawal sa gobyerno yan eh. To buy fuels and sell it cheaper. Even in times of emergency, maybe. Pero COA yun. It's a red flag. Tatanungin ka, ba't mo pinalugi yung Pilipinas, di ba? Pwede po. Kaso yun, plunder yun. Di ba? Or technical malversation. Kaya mahirap po talaga. Kailangan maging kaakibat ho lahat ang private sector, foreign policy to help us tide over the petroleum crisis. Kasi ito, meron na naman yan, Tito Mon. Sigurado, Opo. bibira na naman tong gasolina. May perception na hindi siya kagaya nung matandang Marcos na marunong tumanaw ng utang na loob. Ang sabi daw, ang perception ng karamihan ngayon na hindi marunong tumanaw ng utang na loob si BBM. Kanino po ba? Sorry, hindi ko po alam kung kanino. Halimbawa, kagaya nitong si Aimee, si Senator Aimee, siya yung nagpababa ng... Kasi nung araw, tatakbo sana si Sara ng pagka-presidente. Kinausap ni Aimee yan dahil magkadikit sila eh. Kinausap ni Aimee na bumaba siya ng pagka-vice president para pumasok yung kapatid True niya. story, Yeah. true story. That's the story. Yan ang binigay sa akin ni Tweety Aimee. Bird. Oo. Kasi mismo si Aimee. Si Selbest. From the horse's mouth. Okay. Okay. Ano yung tingin mo? Ano masasabi mo? Hindi, una,
saan ba hindi tumanaw ng utang na loob si Pangulo kay Senator Amy? I mean, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Yan, talking like a lawyer yan. Diba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Diba? So, dapat i-prove muna ni Senator Amy, ano yung maling ginawa sa'yo nung kapatid mo? Summa cum laude nagsasalita dito. Diba? So, diba? At least kung magkausap sila, ay ito pala yung samahan ng loob ni Senator Amy, at least magkakaroon ng action si Pangulo. Baka kasi bigla na nagsisigaw si Senator Amy doon sa INC rally. Ikaw ba naman, nakapatid ka, presidente ka, tapos gaganin mo yung kapatid mo. Siyempre, anong Ayun sa naramdaman? INC rally, yung sinabi niyang, totoo po, yung kapatid ko is a drug addict or a Oo, drug diba? user. Masakit yan. Oh. Di po ba? Yun. Kahit na hindi siya nagsasabi ng totoo, paniniwalaan ng tao. Pwede, kasi kapatid siya. Diba, yun po yung hindi namin makuha, hindi namin malaman kung saan ba yung hinuhugot na sama ng loob ni Senator Amy kay Pangulo Marcos Jr. Sa akin pananaw, hindi nga po marunong magalit si Pangulo. Sa totoo lang, minsan po Hindi kaya dahil sa magkaaway, hindi sila nagkakaintindihan ni First Lady, si Amy? ni First Lady, marang okay naman po sila ni First Lady. Okay lang ba? Si First Lady and si Amy, they're fine. May time po na, okay, ganito po. Kasi po, pagka may event, katulad po, meron po kasi kaming may pa-concert si FL every month. Ang guest niya po doon mga estudyante. Okay. Mga Saan estudyante. po ang concert? Konserto sa may malaki niyang compounding po. So, ang maganda po dito kasi, yung mga bata, 2 pong sections yun bale, parang elementary high school. Ini-invite niya po itong mga estudyanteng ito para po magkaroon sila ng idea kung ano yung art ng mga Pilipino, yung may mga talent ng mga musicians sa mga Pilipino. So, ino-open niya po yung mata ng mga bata. Tapos, doon po sa affair na yun, nandoon po si First Lady, nandoon din po minsan si Ma'am Irene. Pero never ko nakita sa ganong event si Senator Amy. Kasi magkaaway sila ni First Lady. Ay hindi Yan wala Ano akong kaya personal naman kung knowledge, pag-aawayan? Ano ba? May Tweety Bird ka ba dyan, Tito Mon? Na bakit anong pinag-aawayan Hindi ko nila? alam, pero matagal na silang may alitan eh. Kaya nagkaganon. Kasi alam ko, nung Siyempre, hindi mo pwedeng, you cannot beat a bedfellow. Ang ika nga. Ibig sabihin, between The wife a and the sister. and the wife, siyempre mauuna yung wife. Yan ang perception ng tao. Hindi ko po alam eh. Kasi ang alam ko nga, every time na meron silang mga event, let's say yung family gathering, pinapadala naman po siya, pinapaalam sa kanya na meron tayo dito. So talaga palang estranged ganun ba? Estranged ang relations right now Wala because ako of the alam. political scene. Hindi ko alam sa kanila Okay. eh. Hindi po namin napag-uusapan si Senator Amy dun eh. Hindi po. Kaya kung hindi ba on your own, hindi mo pag malapitin sila, i-settle sila dalawa. I-reconcile. Oo. Kasi una po, dapat malaman po natin talaga. Kasi ito po, kay Pangulo po, sa pag-uusap namin, wala akong nakikitang galit eh. Sa totoo po may mga time pa nga na, sige, sabi niya, sige na, sabi ko, sir, meron na naman sa'yo sinasabi si Senator Amy. Sasabi niya sa akin, hayaan mo na clear. So ganun. kalmado talaga siya Hayaan mo na na tao. clear. Kalmado siya na tao. Opo. Phlegmatic ang tawag yan. Phlegmatic. 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 Medyo super calm. Parang Pero- pagdating po kay Senator Amy, hindi po talaga siya nagsasabi ng anumang negatibo eh. Pero I ask something? If indeed he is phlegmatic, pero this is a precedent na this is an administration. Nakita ka na naipadala mo isang presidente, former president sa Hague. Pina-implement mo yung arrest warrant kay Bato na ipakulong several senators. I mean, detained. Not naman kulong, but detained because may mga cases against them. Had I no idea of how he acts in person, I would think very go-getter eh. Kasi ang daming may tama eh. Not even at the time ni Duterte, ganito kalala. I mean, except for the war on drugs. Pero
eto, pinoproseso talaga ang mga tao dito. Pag pinoproseso ka, alam mo yon Tito Mon? Kasi si Pangulo, ang lagi niyang iniutos lang is dapat proseso, due process. Kung may dapat managot, dapat managot. So you would say na with his blessings ito or utos niya ito? Decision ko to, ito yung decision ko, basta idaan sa proseso. Okay, may mga pagkakataon hindi naman po niya kailangan iutos. Halimbawa po, DOJ, niimbestigahan, ito. Being the president, hindi mo kailangan iutos sa NBI, sa DOJ, imbestigahan nyo to. Kasi obligasyon po nilang imbestigahan kung merong krimeng ginagawa. So, kung tama yung ginawa ninyo, nasa proseso, hindi po yan nahadlangan ng Pangulo. Pero ang lagi lang sinasabi, syempre, ang sabi lang, kung sino dapat managot o may kasong ito, meron dapat imbestigahan dito, obligasyon yung mag-imbestiga. Si last time we had John Vic Remulla, Secretary Remulla. Tsaka sinabi niya, I am devoted to my job and I will do what my president wants me to do. I will implement whatever he says. No? So if you'll note, if in my observation, si Secretary Remulla, very may output. Oo. That's why hated eh. Kasi pag may rally, nasa gitna siya, sabihin ng tao, yabang-yabang, andyan na naman. Ang laking tao eh. Mukha siya mayabang, di ba? Laki ng muscles. Malaki ng muscles. Tsaka 6'2". Oo, man eh. Very dominant figure, kaya yabang. Parang gano'n, di ba? Alam mo naman Pilipino, pag hindi ka, alam mo, yabang naman yan. Pero if you look at it objectively, si John Vic Remulla is not a fence sitter. Oo. So, yun lang po. Siguro, kasi siguro, Kuya Mon, Attorney Clint, yung mga unang taon ng Pangulo, yung mga ibang miyembro ng gabinete niya, parang hindi naman niya solo eh. Siyempre, unit team. No, pero ikaw ang pinakamalapit sa Pangulo dahil ikaw yung spokesperson. Oo, grabe. Ang sinasabi ng tao, ba't hindi niya pwedeng puntahan si Aimee? Ma'am, ano bang problema? Ganito, gusto pa lang magka... Sir, kasi ito nga, ang alam ko nga po, ini-invite siya sa mga Sunday affair. Kasi minsan, di ba, may family gathering, kumakain sila. Yung mga anak nga ni Senator Aimee, kasama minsan kumakain eh. So, nandun po yung invitation. Yun po yung pagkakaalam ko, parang si Senator Aimee lang naman yung hindi pumunta. The children come. Opo. I mean, that's good. Sa kasal, pumunta po sila, That's good. Sila Vinny. That's good. Yun po. So, sa akin, tingin ko, katulad sinabi ko, kay Pangulo po, hindi po siya galit kay Senator Aimee. Wala. Kung ano man yung galit ni Senator Aimee, hindi namin alam kung saan ang hugot niya. So, siguro dapat sa kanya magsimula kay Senator Aimee. Kasi open po ang Pangulo sa ganyan eh. Palagay ko din na ang Pangulo din ay kumbinsihin niya yung misis niya, yung First Lady, na makipag-ayos kay Aimee. Yan ang dahilan eh. Yung kanilang strained relationship between Aimee and the First Lady. Yun, hindi ko po kasi alam kung anong estado nun. Hindi ko po talaga... You said, I'll talk about the elephant in the room. Si Pangulo kasi, siya nagsabi na mahiya naman kayo about corruption. He was talking about the flood control project. And it would appear na the ombudsman's office mismo nagsasabi mismo malakas ang kaso nila laban kay Martin Romualdez. How would this end? In your personal opinion? Una, syempre po, hindi ko talaga alam kung anong ebidensya. Kung yun po yung nakikita ng ombudsman, di sabi naman Independent ng Pangulo. office naman. Opo. Sabi naman ng Pangulo, kung saan kayo dadali ng ebidensya, di gawin nyo. Pero tingin ko dapat, kung sino po talaga may ebidensya. Ito naman lagi naman eh. Kung may ebidensya na kayo, wag lang puro kayo pamidya. Di ba? Iba may pamidya-midya lang eh. Mag-find na kayo ng case, paano na agad sa ombudsman. Di ba? Kung may ebidensya na dyan at nakita ng ombudsman, di pa pala sa Sandigan Bayan. Kasi problema niyan dito, Mon, very soon. Ma'am, kailan yung SONA, ma'am? Ito na. Diba? July. July. Ito na. So this July, magkakaroon ng SONA. And of course, ang resounding na inaantay ng tao dyan, what's happening with the flood control
flood control issue. Oo. And of course, dahil sa inaction ng ibang opisina, ang nabiblame talaga si PBBM. Actually, diba? Siya talaga, pero diba, kaya kasi sabi niya, ako nga nagsimula mag-ungkat niyan eh. Dapat credit ko yan. But ang sisi lahat, ma'am, sa admin niya. Pero anyway, marami naman na po kasi ngayon, umaandar naman talaga. Tapos yung iba mga galit kay PBBM, siya na sinisisi, pag si Ombudsman nag-file ng case sa mga kaalyado nila, sabi ko nga, nauna nga po yung kaalyado ni PBBM na makasuhan si Senator Bong Revilla eh. Oh. Oh, Ma'am, diba? as a lawyer, si Bonoan ginawang State witness. state witness. Ginawa na ba? O i-apply pa lang? Ginawa na. Ginawa na raw eh. Na-approve na ba ng court? Nagalit na si Tito Mon eh. Nagalit na siya dyan eh. Hindi kasi di ba, Kasi sabi least guilty. Yan ang isa sa mga pinaka... Sabi ni Tito Mon, naman boying, wag naman. promotor. Pagkatapos siya yung... Pwede witness. ikaw, kaya ba yun? Ikaw, ma'am, had it been in another world, eto, pwede mo bang i-consider na ganong participation least guilty? Hindi ko po alam yung particular na facts, okay? Kung may makikita si Ombudsman Boying Remulla na parang alam mo yun nakiride, hindi ko po alam ito ano lang to ha, opinion ko lang to, wala akong personal knowledge. Kung lang may makikita si Ombudsman na parang nakiride si Bonoan. Secretary Bonoan nun. Kasi baka ninangako, nakikita mo dito, everything. Tapos ngayon magre-reveal siya, tapos nagsasorry siya ng mga perang nakuha niya. Kung meron man hindi ko siya Pero ang pinagbibintangan. pagbalik ng pera, ma'am, does not absuelto you from the crime itself. Yes. Pero tingnan siguro dapat nga, kung hindi ko alam kung ano nakita po ni Ombudsman Boying Remulla, kung bakit pwede. Kasi alam ko, baka mas marami siya maturo at may personal knowledge siya. Baka ituro si Martin Romualdez. Ganun ba? Hindi ko po alam eh. Hindi ako maniniwala eh. Parang, Baka- alam mo, Tito Mon, from my own opinion also, tingnan mo lahat ng mga tao na may ranggo, parang gagawin state witness. Ang mga most involved Bonoan, Bernardo, Alcantara, wala. Sino na makukulong dito? Pero ang problema lang kasi sir, kung talaga sila naman yung kausap at wala nang ibang witness, talaga sila lang ang pwede Pero magturo. ma'am, kunyari, DE ka, district engineer ka, ikaw yung gumagawa ng project eh. Least guilty ka? Grabe yun, di ba? Ako ma'am, hindi ko naman, opinion ko lang. Hindi, tsaka, again, nililinaw ko lang sa inyo, sa nanonood sa atin, lahat na nangyayari sa gobyerno, hindi kasalanan ni Auntie Claire. Talagang siya ay nagpapaliwanag lang kung ano ding binabato sa kanyang yung balita. lightning rod. Siya yung tagasalo ng kidlat. Oo. Yan naman totoo, di ba, ma'am? Pero syempre, yan ang common sentiment na tao. Ba naman yan? State witness na naman. Kaya nga sabi ni Tito Mon, naman, Boying, wag naman. Sabi niya. Ito lang yung nakikita ko, no? Kasi sabi ko wala na akong personal knowledge. Baka lang, ito mga taong to, kasi sila yung may kakilala kay politikong ganyan, ito, nilapitan sila. So, mukhang kumikita naman sila, o di, sige, go. Pero kung isipin mo, kung walang pwedeng magturo sa pinaka talagang nangganan siya dito at sila lang, baka talagang pwedeng gawin sila. Kasi kung di naman sila magsasita at walang magtuturo, kasi usually, Kuya Mon and Tony Clint, di mo naman makikita sa text yan eh. Meron lang nakita yung kay Hernandez. Ma'am, talaga ano na talaga. Kumbaga high-tech na mangurakot ngayon, di ba? Ibang klase na, ma'am. At tingin ko sila din naman yung may personal knowledge dyan, kaya mas pwede siya magamit ng na state witness. Alam mo, Auntie Claire, ibang klase may nakausap akong BIR, may nakausap akong BOC kasi tax lawyer ako, no? All the time, kahit ako mismo when I was in that office, ma'am, niisip ko, ma'am, na ang pumapaldo talaga dito, yung BIR, BOC, nang nakita nila yung figures ng DPWH, Diba? ako na nakita ko rin, parang, wow, chump change lahat. Chump change lahat. Oh, yes, totoo. Oo. Pero Kuya Mon, Attorney Clint, ito yung tingin ko tingin ko lang to. Kasi ito mga taong ito, di ba, kumbaga, na-discover, pina-imbestiga ni Pangulo 2025, itong mga taong to, same people nung nakaraang administrasyon. Sila yung
na-pamper sila sa build eh. Inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects. 2020 pa lang. 2018, nag-iingay na po si Congressman Andaya tungkol sa flood control mess. No, I know him personally. Oo, build to. Tapos nakita po ni Pangulo, Namatay si Nonoy. Skill. nag-inspect sila. Sabi niya, bakit? Kasi barangay captain yun eh. Hindi ba ito tinurn over sa local? Sabi niya, wala. Hindi po pinagana ni dating Pangulong Duterte na yung mga projects ng DPWH ito turn over sa local. Kaya medyo namayagpag sila. So hindi alam ng local, ano yung mga projects na tapos? Kasi walang turnover. Ma'am, does the current administration have records of all these projects, ma'am, na goes and whatsoever? Kasi madali namang ibanggayan. Sa GAA, makikita mo sa GAA na allocated tong money for this one, tapos makikita mo sa DBM ang disbursement. So madali i-trace yan. So I want to know, kasi syempre, eto ngayon pointing fingers, di ba? Na ang dumi ng admin na to kasi flood control, ganyan-ganyan. Hindi, mas marumi ang admin ni Duterte, ganun din yan. Flood control din yan. So, Nag-umpisa kay Duterte. so as a lawyer, again, sabi nga ni Auntie Claire, as a lawyer, we have to find the evidence. Kasi dali lang hanapin yan eh. GAA, DBM. Then pa lang Tito Mon, makikita mo na. Tsaka yung pumasok sa public highways, makikita mo na yan eh. Madali i-follow the trail of money. You know, and that's what I want to know. Kung sana man lang may progress that would send a very strong and chilling message sa sa mga ganun gumagawang ganun. Parang meron akong nabalitaan, sabi nila na yung dati daw, mga dati na parang mga insertion. Parang doon sa report na hindi mo agad makikita kung hindi mo bubusisiin yung bawat isa. Kasi parang nasa pinakailalim. Kumaga, ito yung pinaka-project, tapos meron pang sub, mga ganun. Na kung hindi mo bubusisiin, hindi talaga Ma'am auditor talaga eh. makikita. Si Melvin Batibag was our guest dito man, di ba? And we all agree. We both agreed. Sabi ko, Melvin, Director Melvin, I call him Melvin, kilala ko yan way back pa eh. Director Melvin, you need auditors, not lawyers. You need auditors. Kailangan po talaga. Kaya pa bang masolve to, ma'am? 2 years in to go for BBM, ma'am? Sa dami po, tingin ko, yung medyo malalaki lang siguro mariresolve. Pero dapat ang gusto ng Pangulo sana, yung susunod na leader, meron din yung thinking ng para sa nation building, para lahat na sinimulan niya na pagpapaimbestiga, hindi maputol. Kasi pag iba na ang nahalal, tapos baka kaalyado nila tong involve, wala na. Baka mamatay yung investigasyon. Tama po yun, ma'am. Kasi ako, I agree. Tito Mon, alam mo ang problema? With all this corruption and everything happening right now, na walang nako-convict, without naming agencies or names, a lot of corrupt people are actually emboldened to go on kasi wala namang tinatamaan eh. Naakit pa minsan. Lumalakas talaga loob. Lumalakas talaga loob. Oo. And it's at the end of the day, magsasuffer ikaw, ako, tayo lahat. Tayo lahat will suffer. Tayo lahat will suffer. Mayroon pa kayang pag-asa na mabawi ni BBM yung reputasyon niyang mabuti. Kasi ngayon, all-time low eh. 2 years more to go. Okay, Kuya Mon, ito ito lang yung kita ko. Ito lang ako. Ito lang yung obserbasyon ko. Kasi pag ang Pangulo naman po ay lumalabas talaga. Kita mo naman po yung tanggap ng tao sa kanya. At nakikita naman nila kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Minsan nga sabi niya, walang ginagawa yung gobyerno. Sabi ko, may ginagawa sa EDSA, siguro naman nakita nyo na yan, EDSA na yan. Alam mo yung tipong gano'n, Kuya Mon, na para bang ang daming ginagawa ng gobyerno pero may mga obstructionist. Ito yung sasabi natin obstructionist na pilit na pinababawan yung ginagawa ng gobyerno ng fake news. Walang ginagawa, may maleta boys. Lahat ng ito alam natin na propaganda against the president. Kasi di naman nila kayang i-prove. Pero very effective communication, ha? Walang proof yan, ha? They have pictures of maletas. That's true. And again, as a lawyer, you would actually ask, how do you know it's money inside there? Ma'am, sir, talagang, ito mo talagang very, very easy to say yan for a lawyer. Kung ako din depensa rin, gano'n din. Paano mo laman, di ba ito laman doon?
Tsaka props lang, di ba? So, ang dali sa i-shatter, no? But if you were really to audit, ma'am, i-audit ito, Tito Mon, yung, wag na yung mga maleta pictures. Ako i-audit lang. Sundan lang kung saan pumunta ang pera. Mahanap mo to. Sure yun. Sure yun. Kaya lang sabi nga nila, parang teka lang, ang dami-daming pera yung bilyones siya na, baka naubusan na yung Bangko Sentral ng pera, lahat sa maleta na. May mga ganong tingin na, may mga nag-iisip din na nagiging mapanuri na, paano yung ibig nyo, hinord nyo lahat yung pera? Pero yung iba natin mga kababayan, kasi especially, yung nakatuon lang, yung algorithm nila, Kuya Mon, na puro negative. Yun ang pumapasok sa isip nila. Hindi na sila nag-iisip, tama ba to? Parang guilty ako dyan. Ako, algorithm ko, parang ganun lahat. Diba? Actually, Yusek, before I met you today, pag nakita ko na anti-clear, naku, sinungaling na naman to. Ganun ang reaction ko eh. I did not know you, but yung mindset ko, parang bias na, nako, bubulahin lang ako nito. But to be honest, lahat na sinasabi mo is fed to you. Hindi naman ikaw ang head of agency. Yes, Diba? In fairness, diba, hindi ka head of agency. Hindi ikaw may gawa nito. But as a communications officer, you have to, of course, speak the word of the administration. Diba? It's not your personal words naman. But of course, may flavor from you. Diba? Oo. Especially pag lawyer ka, alam mo yung ebidensya mo. Meron akong trivia hindi ko pa ito hinihinga ng permiso na ikukwento ko. Pero ikukwento ko na to. Si Pangulo, at the time na nasa Ilocos pa siya, meron siyang, hindi ko sasabihin ko anong brand meron isang fast food na naharangan ng kanilang, tawag dito, yung logo nila, yung cross sa simbahan. So, nirequest niya kung pwedeng ibaba nyo yung logo para hindi matakpan yung cross. Hindi pumayag yung at the time yung fast food. So from then on, sabi niya hindi ako kakain diyan, hindi ko kakain niya hangga't Pero kumain siya sa Canada. definitely hindi siya. Di ba? Hindi yun. So hindi siya. Hindi siya. Inuuli lang kita. Baka mamigay. Hindi yun. Ang ganda eh. So at that time, from then on, sabi sa amin is, hindi na siya kumain nun. At every time na nagtatry siyang kumain nun, sumasakit siya niya. Ganun? So, kasi nga, para bang feeling niya na bastusan siya dahil yung logo, natatakpan yung cross. So, yun. At trivia ko yan sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung pagiging pangulo niya. Hindi pa po siya pangulo nun. Nasa Ilocos lang. Nakiusap lang. Kasi si Digong, mapagtanim. Itong si BBM, ang alam mo, hindi na Kita mo, wasak yung ABS-CBN, di ba? Oo, nawala yung prangkesa. Hindi nga. Oo. Ma'am, how do you handle bashers and trolls and questions na alam mo kargado? So, Kuya Mang, kasi ganito. Meron ako kasing parang sarili kong paniniwala na bakit, kunyari, ikaw yung nagpapaiyak sa akin. Diba? Bakit kita iisipin? sa yung oras. Papaiyakin mo ko tapos ikaw masaya ka. So, hindi pwede yun. Ma'am, mukhang nat-training ka sa bahay, Hindi. Siguro kasi parang nahihiwalay ko kasi siya. Lawyer ka kasi. Oo, nahihiwalay ko. Pag malungkot ako, sige mamaya ka na ako maglulungkot, may gagawin pa akong trabaho. Tama. May ganun ako. So, Kaya sila... mong i-compartmentalize. Yes. So, sila, alam ko naman na paulit-ulit lang yung pambaba sa'yo. Ulit-ulit lang yan. Takdog. Anti-Claire, palengkera, sinungaling. Parang copy and paste lang eh. Hindi kasi nila alam summa cum laude ka. Hindi naman cum laude lang. Na tumas yan, no? Kala nila, para ako, galing ko Putyo-Putyo Law School, di ba? Probinsyano ako eh. Saka sabi ko, pati sa anak ko, kahit sa mga estudyante na nakakasama ko pag nagkakaroon kami ng parang lecture about nationalism, ang turo ko, especially sa SOCMED, huwag kayo magpapa-apekto kung sinisiraan man kayo. Kasi alam nyo naman yung totoo. Kung kaya nyo kausapin nyo. Kung hindi nyo kakilala yan, don't mind. Hindi naman nyo kilala yan, bakit nyo sila pag-aaksaya ng oras? So, Kuya Mon, Attorney Clint, pag may naninira sa akin o gusto talaga akong inisin, hindi ko siya papansinin kasi alam ko na ang purpose lang niya is magiba yung utak ko, magiba yung paniniwala ko, at hindi ko gawin yung trabaho ko. Kaya So, pikontalo sa yung bashers mo no? Oo, kasi
ang basher, alam mo, kasi hindi ko kilala si Auntie Claire before, di ba? Ang kapal naman ng mukha nito. Gumaganon Oo. talaga ako. Kasi, yung algorithm ko nga, ganun na. Parang yun na yung mindset ko. Siyempre, lahat nga nababawi, napupunta sa iyo ang galit. Kunyari, yung nakita namin tito mo na si Binoan, ginawang state witness. Sino ba sisihin namin pag dinipensahan mo yan, di ba? Ikaw na naman. Di ba? You defend it. You have to speak the line of the administration. So, ang kasalanan ng ibang ahensya, pag nagsalita Pinaliwanag ko ka, na. pinaliwanag mo, ilabas yung ebidensya, kita mo, kakainis talaga, di ba? So, I apologize for that. Ang tanong ko, may trivia. Bakit may spokesperson pa ang Pangulo na meron naman siyang chief ng PCO? Di ba sa Amerika, yung press secretary, hindi, yun na rin ang spokesperson. Same person. Oo. Same person. Actually, hindi ako spokesperson. Palace press officer ako. Kasi sabi ni Pangulo, even before, ayaw niya na spokesperson. So, ang purpose ko lang is So, you don't have that? You don't have that? Hindi ko sinasabi na spokesperson May ako. spokesperson ba? Wala. Wala ngayon, no? Wala. Ay, anong Palace press officer po. press officer? Palace Diba dapat press ang press officer yung Chief. yung press secretary? Yun din ang tanong ko eh. Okay. Kasi po, kinuha po ako Mm. para talagang maging tagapagsalita. Tagapagsalita. Anong ginagawa nung press secretary? Yun nga ang tanong ko rin. Marami po. Hawak naman po niya yung PND, RTV, yung PDB4. Lahat ng station na Pero- state media. Pero Yusek, hindi siya bugbog sa basher sa... Ako lang? I am Ikaw sure ang kung bugbog. siyang... Yeah, ikaw Pero bugbog. siya, nakakakuan lang siya, nakaganon Oo, lang siya relax sa... lang. Oo. Wala siyang stress sa sarap ng tulog niya. Oo, pero ikaw ang... Hindi ko makilala kung sino ka man. Swerte mo. Si Sec Dave. Ang talino mo. Oo, si Sec Dave. Sec Dave, Ang galing mo, ha? Na may naisang ka rito. Hindi, parang ako po talaga yung kinuha for this. Oo, pero... Ako talaga yung kinuha Pero for alam mo, this. you knew what you were getting into. At first? Oo. Ay, hindi. Hindi mo alam na... Pero ito sunog talaga, na- grabe. Kidlat talaga. Ilang kidlat na ang tumama sa inyo dito sa kwentuhan lang. Di ba? Grabe na, di ba? Isipin mo, very personal ang social media eh. Yes. Mamatay ka na. I mean, that's a curse, you know? I mean, ako naman, I cannot say that to a person. Parang, Kaya nga Diba? nung tanong ko nga sa kanya, how do you cope with all the pressure of your job? Wala po. Siguro I just enjoy everything. Enjoy? Nag-enjoy you ako. enjoy really? Nag-enjoy ako. Bakit? Sabi ko, parang nagkaroon ako ng... Sa sarili ko po to Siyempre yung mga galit sa akin, hindi nila sabihin na may value ako. But for me, feeling ko, nagkaroon ako ng value dahil yung mga fake news na dating hindi talaga sinasagot, naka-counter po namin with the evidence. Hindi naman po ako magsasalita dyan na walang ebidensya eh. So naka-counter ko at ito ay hindi para sa akin. Kasi kaya ko naman yung aralin eh. Parang kahit paano po yung mga kababayan natin na medyo naliligaw dahil sa fake news, kahit paano po, feeling ko nakakatulong ako dahil ito po yung totoo. Ito po yung nangyayari. So, tapos alam nila, dito po kayo pupunta. Pagka po mayroong problema, ito po. So, How are you with the press corps of Malacanang? uy, mababait kami sa isa't isa. Mabait ba? We love each other. They love me. Pero alam mo, They love me. Oh, pag tinamaan love sila niyo ng ako, video, pag pinan sila ng camera, parang nakasimangot. Alam mo yung parang hindi naniniwala. Alam mo, nakikita mo yung mukha. Naniniwala ba itong mga to? Hindi. Mas ano sila, mas gusto nila nagsasalita ako. At pagka may gusto sila madinig, ayaw na nila ng text. Yusek! Kasi habang nagsasalita ka, Oh. lightning rod ka eh. Balita eh. Eto gusto sinabi nila ni na- Auntie Claire. Di ba? Negosyo ka eh. Auntie Claire, Ito, sinabi na naman ni Auntie Claire, oh. gaano kalawak o gaano karami ang trolls ni Pangulong Diyos BBM? mo, ang dami. Trolls? As in, wait lang. Super. Hindi. Yung kanyang... yung kanyang- Troll farm. Troll farm, ganon. Yung troll farm niya. Meron ba? Wala akong alam na troll farm eh. Pero alam ko, meron mga vloggers na legit. I mean, yung supporter lang talaga. Walang bayad? Ako wala akong personal na knowledge na binabayaran sila. yung recording na, may recording, may lumabas yan Ay, yung 2 boses ko? years ago ng boses mo. Sabi,
Hoy, laki-laki na binabayad ko sa'yo dyan. Wala kayong ginagawa. Dinala yun ni Senator Robin Padilla sa Senado. Totoo ba yun? Kaya nga siya nasunog. Kasi hindi ko boses. May NBI ba doon? May NBI clearance ka ba doon for that one? Diyos ko, Hindi mo talaga boses na boses lang. Alam niyo namang hindi. Mukhang pinasok lang sa kanya yun para sabihin niya sa Senado. Diba? Diba? Si Harry Roque, also a lawyer, now a fugitive, once handled the post of spokesperson. What is the difference in style in communicating the message of the president at may mensahe ka sa kanya? Bring him home yata. Bring him home yata. Gusto ni Auntie Claire. Well, ako siguro ang difference namin. Ako kasi, hindi ko sinasabi na ang sinasabi ng Pangulo ay, nagjo-joke lang to. Di ba? Si Harry Roque lagi, joke lang yan. Di ba? Paano mo isasabihin yung katotohanan sa tao, yung principal mo, nagjo-joke lang. So, yun yung difference namin, di ba? So, hirap na hirap siyang iangat or ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Kasi si dating Pangulong Duterte, salita siya na salita. Tapos, pag na-bash or na-question ng media, pasok pa yung si Atty. Harry Roque. Joke lang yun, hindi niyo ba alam? So, kailan pa siya nagsalita ng totoo kung lahat ng sinasabi ng Pangulo at that time, ni dating Pangulong Duterte, ay joke. Pero So, sa yun, totoo lang, yun, komedyante talaga si Duterte. Di ba, Tito Mon? Kilala mo naman talaga yun. Napamahal siya sa taong bayan eh. Pero ang pinagkaiba nila, tama yun. Iba yung style nila ni Auntie Claire. Tsaka tinitingnan ko book ni Auntie Claire, totoo. Yun lang. I agree. Yun ang mensahe mo sa kanya. Ako naman Hari, papunta na ako dyan, Hari. Kasi numinipis na rin buko, walang problema. Kaibigan ko si Hari. Si Kuya Mon, hindi no? Ano yan, ibang klase. Di Diba ba? ito Kahit na sa bunutan niya, hindi eh. Baka naman kasi maraming nagkaka-crush pa Sa kay Kuya daming Mon. girlfriend ni Tito Mon, magtataka ka ba't di nakakalbo ito? Napakabait ko. Alam mo. Mabait sa marami. Yan. My phoned in question dito from an architect. Ano yung phoned in question? Architect sino? Kung bagal yung, Ay, nako. yung mabagal yung prompter natin, may may edad na. My phone in question dito from Architect Edna Barreti yata ito. Sumisini si Edna Barreti. Phone in question. Sabi, ano ba? Arinola questions ang gusto mo, Ed? Sige. Ito, ma'am, galing to kay Tito Mon. Okay. Arinola ito. Pero hindi Golden? Yeah, golden Arinola. Kasi, Anong gagawin ko po? Nakuha May namin mga yan kay questions dun, ma'am. President Quirino nung araw. Okay, malaki yan. Naku, delikado to, ma'am. malaki. Ako na magtatanong Sige sa'yo. po. May mensahe ka ba sa mga sumusunod Pia Cayetano? Do you have a message for Pia Cayetano? If you have. Kinamusta ko na siya ng isang araw. Really? Sa briefing. Sabi ko sana, kilala naman kasi siya na senador, nakikipaglaban sa kababaihan, sa intas ng kababaihan. Pleasant naman, to be honest. Pleasant, maganda, di ba? Pero sana, kung ano man yung makikitang ebidensya sa Senado, maging neutral lang. Yung para sa bayan. Hindi na para sa idolo o may kinakampihang politiko. Dapat ang trabaho ngayon para sa bayan eh. May kwanong pa si Navarrete dito, pero mag-ano ako, sisingit ako ng question. Fearless forecast. Convicted ba si Sara Duterte or acquitted? Ayoko magsalita. Ayaw mo fearless contact? Kasi meron pa silang issue about the threshold. Wala. Sige. mahirap. Pero Dante Marcoleta, may mensahe ka ba kay Ka Dante? Siyempre, mas maganda, maging mas malusog siya, maging mas, kayanin niya yung trial. Kasi baka dumating yung time na nandiyan ka, tatanungin na siya sa korte, kung kaya niya ipagtanggol yung sarili niya. Non-bailable kasi yung plunder, mahirap yan. Medyo malaki kasi amount. I don't know how old he is, but mahirap 80 to be. daw yata, 82. Mahirap po yun. 80. Yeah, for an 82-year-old and you're being detained, that's very difficult. Very difficult. So pagaling po siya. About Leandro Leviste, ma'am. Leandro, sa akin lang ito personal, matapang kasi siya. So tingin ko,
kung gusto niya man maging parang Senator Ping Lacson in the future, magsalita siya, dapat lagi merong basehan. Resibo. Dapat may resibo para hindi ka pwedeng bakbakan. Kasi may resibo ka eh. But normally, si Leanne, napansin ko si Kong Leanne, Mm-mm. palaging may yun, may dokumentong dala yun, may pinakita rin siya sa amin. Mm-mm. And recently, I think he was with ACT-CIS Congressman Tino. And parang he showed some documents against claiming on something. Parang may resibo siya. But hindi kasi nalalabas eh. So, Yun. Tingin ko naman, he can do that sa session. oo, kasi during session, kasi may may privilege. parliamentary Yeah, immunity. di ba? Oo. Privilege communication mo, Oo, ipakita mo, para, kasi mangyayari, anong pruweba mo? Minsan may ganung, tanong, anong pruweba mo? So yun lang, kasi una-una, pwede ko sabihin maganda yung future niya. Kung magiging Senator Ping Lacson siya in the future, or let's say Senator Trillanes, basta dapat may resibo. Idol ba ni Leanne si Ping at saka Sabi si po niya eh. Sonny Trillanes? Hindi ko po alam si Senator Trillanes. Hindi ko alam. Pero alam ko, sinabi niya na parang idol niya si Senator Ping Lacson. Ma'am, Sara Duterte, what can you say to her? You're pulling Lalim, her on the lalim, spot. lalim ng hinga. Ganito na lang. Kung ang pagtakbo mo sa pagkapangulo, sa tingin mo, ay hindi makakaganda sa buong Pilipinas at sa taong bayan, kundi baka pansarili mo lang, huwag na siyang tumakbo. Although hindi ko siya pinipigilan siya na mag-isip. Isipin niya, ano bang matutulong niya sa bayan. Kasi kung lagi na lang siya gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, tapos wala siyang alam. Mahirap yun. Hindi ko alam, ganun ba, Kuya Mon, Ang at tingin Tito ko Mon pag sa ano? nanalo yan, yung mga Marcos, yari. Kasi mayroong vindictive mind yan eh. Yeah. Kagaya ng tatay niya. Tandaan mo yung tatay niya, yung ABS-CBN. Pinalikan. Tito Mon, pero kunyari, let's say, may nanalo galing sa Pinklawan. Lagay mo may arrangement, an easy arrangement sila. Tingin ko pag nag-rally yung tao for, alam mo yung ipakulong si BBM, kulong din. Yari din si BBM. Kung may ebidensya po. Oo. Yun naman, kung may Being a lawyer, ebidensya. yeah, of course. In fairness, lawyer. Oo, kailangan. Kailangan may ebidensya. Ilang presidente na naging nakulong? Si Erap. Erap lang. Si, Well, may kaso laban sa kanila. Even si Pinoy na maayos eh. maayos Nagkaroon ng Pinoy. kaso. Si Pinoy, May kaso. I think si it's Digong. because of our polarized political system. Tito Mon. Parang walang aanihin ng tao. Yes, at Kuya Mon, at saka Attorney Clint, ang mahirap dito, kung gagawa ng ebidensya. Planting of evidence para lang makapagkaso sa isang taong kaaway mo. Di larong mawawala ng tiwala ng taong bayan sa justice system natin pag ganun. Nangyari nga nakarang administrasyon eh. ha? Kaya nga ako, anti-clear actually. Actually right now, kaya yung mga taong bayan hindi naniniwala eh. And they're very cynical. Ang iba naman dito hindi natutrol sa algorithm ko, hindi naman nakontrol. But ang dami kong criticism sa galaw ng gobyerno ngayon, especially in the flood control project. Because it's there, di ba? Nakikita eh. Pero hindi nila nakikita ngayon Sabi nga natin, hindi man agad, asing walang baha, kasi lalo na super typhoon eh. Oh. Ako nakita ko Hindi po yung nagbaha, no? drainage. Hindi nagbaha, Oo. no? Yung drainage niya talagang kinukuha na yung, Umaano na Congratulations yung to tubig. Secretary Vince Dizon. Opo. Kung ganun. Saka meron po talagang Oplan baha, kontra baha. Saka nakita ko po sa mga videos, ang daming basura, Kuya Mo. Sa pumping station na umaandar, Totoo yan. kita yung basura. Kaya sabi ko, hindi naman gobyerno lang ang dapat kumilos dito. Yung baboy yung mga tao. Pasensya na. Totoo lang na baboy ang Pinoy. Yung miski saan yung tinatapon Yeah. na. Opo. I think education should start at a very young age. I think very crucial ang DepEd Secretary to do something about the educational system. Ma'am, how is Sunny Angara performing? Masipag din po siya. Masipag po siya, totok din po siya. At sa akin sa nakikita ko
sa ngayon, wala pa ako nakikita mga gabinete na namumulitika. Trabaho lang talaga. Last time, VP Sara handled that position. How was she as a DepEd secretary? At the time, wala pa ako eh. Ah, Kaya wala lang ka ako pa sa ba? news, sa news lang ako nagre-rely. Wala ka pa nun? February lang po. 1 year pa lang ako eh. February 2025 eh. Grabe, para kang forever. Totoo. Opo, February lang po. You February. know, Oo. I feel you are so forever. Really, 2025 lang yan? Opo. Ma'am, hindi na namin malala kung sino ang huling pinalitan mo dyan, pero ikaw lang nakikita ko eh. If I were to remember somebody, Sino yung pinalitan mo? if I were to remember somebody from this administration, Auntie Claire, Briefer lang po kasi siya, si Daphne. Hindi naman siya tagapagsalita. Tingin ko ang pinakahuli si Trixie. Trixie is also Mga 3 months siya. very critical of the government now. No. How is that? Opinion niya yun. Okay lang. Ito taray, ganito rin siya sa press briefing eh. Opinion niya yun. Kaya talaga kung nakikita mo lang yung angulo doon sa telepono, yabang naman ito. Auntie Claire, have you heard of David Murray, yung political analyst? Hindi. Yung si David Murray, ang isa sa mga regions na nanalo, si BBM at saka si Digong. At nanghihinayang ako dahil hindi kinukonsulta nung na-sideline niya siya nung nanalo na si BBM. Si Duterte ganun din. Sana, mapapakinabangan sana natin yon. Malaki siya kasi Washington DC political analyst ito. Actually, ang nagdala niyan dito if I may memory serves me right, yung vice presidential candidate ni President Duterte, si Alan Peter, were consulting American political Hindi, analyst. si David Murray, hindi. Di ba? Hindi yun. Yung talagang kinonsulta. In fact, ako nagpakilala yan kay BBM. Sayang yun. Yung Sige nga po, yung kay Digong. Ha? Yung kay Rudy. Ganon din. Yung kay Digong, hindi na niya binayaran. Hindi binayaran ni Digong. 40 million ang balasubas. 40 million yung usapan, hindi binayaran. Kay BBM siguro binayaran. Pero sayang, dapat na-retain yun. Umalis na sa sa Pilipinas. Sayang yan eh. Yung secret consultant. Magaling yun. Bali po, alam ko. Ganon. Eto, phone-in question daw talaga. Talagang tumawag ba talaga to, Ed? From Architect Laline Ramos, between principle and loyalty, kung dumating ang time na may policy ang administration against your personal, legal, or moral convictions, ano ang pipiliin mo? Good question. Yeah, good Okay. question. Actually, sabi ko bago ako pumasok dito, kasi din po ako eh. Critic din ako eh. Yes! Critic din ako. Vlogger ka eh. Oo. Siguro, 1 week, hindi pa po ako nag-start talaga. Kumbaga, nagmi-meeting pa lang. Sabi ko, paano kung alam ko sa sarili ko na hindi ito okay? Parang mali. Ang sabi nila po sa akin ng team, sabihin mo kay Pangulo, nakikinig yan. Totoo po. Ito po, isang example po ito. Meron pong isang Chinese national na inuohan yung kanyang naturalization. Pero ang isa lang na nagkontra ay si Senator Risa Hontiveros. Nung nakita ko po kung paano Si ito... Goa Ping ba to? Hindi. Hindi si Li Duanwang. I forgot the name. Okay. Nung nakita ko po kung paano ito kinontra ni Senator Risa Hontiveros, sabi ko, so ginawa na, syempre, nandiyan na yung bill, di ba? Sabi ko kay Pangulo, personal, Sir, sabi ko, baka gusto niyo pong maaral ito naturalization na to, kasi may issue tungkol dyan. Bakit? Sige, sabi niya. Every now and then, medyo nagpapa-update ako, baka makalagpas siyang bill na yan, dapat maaral. Bago yung time na, kumbaga mag-expire yung araw para maging bata siya, he vetoed it. Binito niya po. Imagine nyo, 1 tao lang po yung nagkontra doon, si Senator Risa Hontiveros. Pero binito niya po yon. After 2 months yata,
itong taong ito na talagang pinaglaban na maging naturalized Filipino citizen na involved sa kidnapping. Kaya po, sabi ko, kung ano lang po yung alam natin na dapat na gawin ng gobyerno, pwede naman po natin itong ipaalam. Pagtulungan. Opo, hindi naman kailangan lagi nasa megaphone. Pwede naman pag-usapan. Ibulong ko na lang, pakistingin na lang kay Martin Romualdez. Hindi, totoo naman po. Sabi nga po, kahit po kamag-anak, kahit kaibigan, kung nandiyan po talaga yung ebidensya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaso. I think wala na sa kamay ni BBM siguro, Opo, Tito Mon. He's Oo. letting the ombudsman handle this. But I hope, no? I hope, naman, si Boying sana will do something about it. Hindi po nagpipigil ang Pangulo na kung sino man yung imbestigahan po. Hindi po siya nakikialam. Pero hulaan ko kung sino binoto mo ng 2022. Kasi, sigurado, hulaan ko na kasi Lenny. Alam naman ni FL yun. Lenny, alam mo bakit? Na sinabi niyang nabasa niya yung kumontra si Risa Ontiveros, pinareview niya. Ibig sabihin, tama yung sasabi ni Risa. Sabi ko, pinklawan to. Kaya kaibigan kay ni Ronnie Llamas Kasi austirin siya eh. Oo. Hindi, sa akin naman po. At saka, comrade niya si Risa Ontiveros. Sinabi naman niya, comrade ko yun. Comrade in arms? Hindi. In close arms. Bigla ko lang. Hindi, ako po. Tinanong niya nakaraan, girlfriend mo ba si gano'n? Loko-loko talaga itong kasama ko rito. Grabe talaga. So, sa akin po, Kuya Mon and Attorney Clint, kahit anong kulay mo eh. Kung tama naman yung sinasabi mo. Actually, totoo. Wala akong... So, sa akin po ngayon, sa totoo lang, walang kulay-kulay. Kahit po yung Pangulo, imagine nyo po, alam naman niya na hindi ako BBM supporter at the time. Yeah. Pero wala pong kulay kay Pangulo. Basta kung makakatulong ka sa gobyerno, yun lang po yung kukunin niya. Ako, I really wonder who floated your name kay BBM. Kasi wala na akong maalalang spokesperson. Ikaw na, alam mo, I thought you were there. Yeah, but come to think of it, si Trixie was there. And then the one after you, I didn't feel that. But when I saw you, parang forever na. In other words, Forever. yung dalawang mga nauna sa kanya, Insignificant. hindi colorful. Hindi. Grabe ka colorful ito, sasabihin. Heavily coated. Hindi nga colorful yung nauna. I don't think so. I mean, hindi siya Siya ngayon ang colorful. Talagang dikit na dikit sa akin. Tagal lang. Eto, anti-clear na naman to. Kaya ako anti-clear tawag ko. Nako, may sinabi na naman si Claire Castro. Ganon. But kasi because sa naratibo ng siguro algorithm ko. Oo. Actually, Kuya Mon and Attorney Clint, yung anti-Claire na yan, feeling ko, pang-inis sa akin. Feeling ko lang Oo, pero okay lang. Hindi, kasi ganito po nangyari. Nung nasa 4 alas ako, tinanong sa akin, kasi nagbabiral yung pangalang Auntie Claire. Sabi niya, nagtanong po si Doc Guido, parang hiyang-hiya pa siyang magtanong sa akin, baka ma-offend ako, di ba? Siyempre, bigla, ping! Hindi ko expected yung tanong. Sabi ko, ang ganito reaction ko. Gamitin sa pangangampanya yan. Ganun lang yung ginawa ko. So, after that, sabi ko, in-accept ko si Auntie Claire at pinaregister ko. Magpapagawa tayo ng merch. Mag-merch tayo, Auntie Claire. Pwede yun. Did we surprise? Register mo yan? Pinaregister ko po. Why not? Di ba? Kaya I don't mind. At saka kung tumakbo siya balang araw, si Auntie Claire grabe na malala ng tao yan. Oo. Ako nung nasa Canada po ako, may mga Pilipino, Auntie Claire, the picture. Auntie Claire talaga tawag sa akin. Okay. Di ba, kung ganit man kayo dahil ginawa niyo Auntie Claire yan, ay, thank you. Kung sino man ang nag-coin yan, nagsisisi ngayon. Salamat. Alam mo talaga, kung sino ka man na nag-coin yan, you did her a good job. Yeah. Kaya nga, thank you. Ma'am, meron pa tanong dito sa Golden Arenola, ma'am. Okay. Kuya Mon, ikaw na magbabasa. Yan, maganda boses Para yan. naman tong Miss Universe. Oo. Parang Miss Universe. Ano ang masasabi mo sa mga nangaharas sa iyo na Pinoy sa Canada? Mukhang nasagot na ninyo ito eh. Dalawang tanong to wrap up this very interesting Ay interview. nako, si Ed Navarrete na una, naman, Sumenyas. Where do you see yourself in 2028 after BBM's term? Siguro po, balik po ako sa pagiging trial lawyer. Doon naman po ako nanggaling bago po tayo na... Sikat ka na.
Sikat ka na. Alam, isipin mo gaano kagulo yan sa courtroom. Ganun ba yun? Pag si Auntie Claire nandun. Objection! Oo. At pangalawa, ano ang kanta which best describes your colorful life? Ako, hindi ko pa ito isip. Siguro ganito na lang. Oh. No si balas. Okay, sino ba sila? Sino ba sila? Tama yun. Malakas ang loob nito. Pero, alam mo, lawyer talaga ito. I mean, hindi apektado. Ako, hindi ko kaya itong... Thank you very Sipin mong much. bashing na dinadaanan nito araw-araw. Grabe, ma'am. Ang feeling ko Ma'am. kasi, Attorney Clinton and Kuya Mon, di ba binabash nila ako? Affected sila. Grabe, ma'am. So, it means hindi sila yung nakakatulog tapos ako nakakatulog ako. Sorry. Grabe na bashing, ma'am. Grabe talaga. Grabe talaga, Yusek. Oo. Ako din, sumasagot din ako dun eh. Totoo sumagot ako dun. Kasi sinabi, pinapa-deport yung mga Pilipino sa Canada ngayon. Sabi ko, grabe na mga abuso yan. Sinabi ko. di ba? Hindi. Oo. Pero mali. Fake news. Hindi pala totoo. Fake Hindi po, news. hindi po. So, pero that goes to show na fake ako. Diba? Na Goes to fake. show. Pero it elicited a reaction from me. Ano talaga? Bad trip ako. Parang, sobra naman to. Diba? Parang bang, sa inis ko sa mga taong nagwawangwang sa kalye, parang grabe naman kayabang ito. And actually po, wala nga po akong balak magsumbong. Tapos sabi po sa akin, nagdi-dinner na kami with the MPC. Sabi niya, Yusek Claire, sabi ni Ivan, Mayrina, sasagot ka ba dito? Sabi ko, wag na natin palakihin. Yun po yung sabi ko. Tapos, nakita na ngayon ako message from Manila na MPC, Yusek Claire, baka gusto mo sumagot. Doon ako napilitan. Sabi ko, sige na, mukhang lumaki na to. So, Ivan, sige, sasagot na ako. Yun yung time na, nung sinabi nilang pangit ako, feel ko sinungaling sila. Oo. I agree. Diba? Pero pag sinabing sinungaling, alam mo, lawyer tayo. Sometimes we have to say half-truths to defend our client or our position, di ba? Hindi mo maiwasan yan, Tito Mon, sa lawyer. But pangit, sinungaling sila. Diba? Ay, nako. Thank you very much. Thank you Salamat po, po. Kuya Mon, Yusek, Attorney thank you Claire. very much. Maraming salamat sa opportunity. Thank you. Yeah. Makipagkontak